Hi Aries, November 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo na syempre paggabay or ano bang kailangan yung marinig. Anong parating sa inyo sa bagong buwan na ito ng taon, November 2024. We'll be straightforward sa ating reading. Hopefully, Aries, mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Message Aries, guidance po para sa kanila. Sana pantay naman yung ating camera. Aries, November 2024. Guidance po para sa mga taong ito. Okay. So, this time, gusto kong ikat ito into 3. Ayan na. Kuha lang tayo ng ilan. Tayo po ay live na live sa ating FB. Babalikan ko kayo after nito. Kunin natin itong ilang narito. The Page of Swords, Reverse. The Lovers, Reverse. Ayan na. The King of Cups and the Ten of Wands. Aries, Aries, Aries. Okay, dalawa to, no? Unang pumasok sa akin, The Lovers. Reverse. Dalawa yung pinaka-message with Page of Swords. Kung ang ilan sa inyo, guys, just only take what resonate, Aries. Kahit pa pareho kayo ng sign, magkakaiba ang bawat isa ng sitwasyon ng pinagdadaanan. For some of you na andito sa relasyon na kung saan, wala namang perfect, diba? Wala namang perfect relationship. May ilang bigat, may ilang hindi ganon kagaanan. May, para bang kumakapit na lang ang ilan, kahit pa nahihirapan. Kasi nga mahal nyo eh. Okay? Mahal nyo. Dalawa lang, guys. It's either ilalaban nyo ito. Ilalaban nyo together itong kinakaharap nyo sa inyong buhay, relasyon, pagsasama, couples, in a relationship, married. Okay? Kung ilalaban nyo, I feel na meron at meron ditong renewal po. Dadaan kayo, parang sinusubok lang kayo talaga, tinetest kayo ng ilang sitwasyon. At kapag nakaya nyo, meron at meron kayong makukumpleto. Meron at meron kayong mababao na aral dito na sana ay gamitin nyo para sa higit nyong paglago sa inyong commitment, partnership. Okay? Napakalawak na relationship sector. Pero dito muna tayo. Kung single ka, okay, I feel na meron kang makukomplete. At maaaring ito yung waiting game na hindi madali. Parang patiently waiting ka naman, but at the same time, parang hindi na siya okay. Naiinip na ang ilan. Andito yung cravings or yung longingness. Kung nabigyan mo na ng pagkakataon ng iyong sarili, Aries, na mabuo yung ikaw, kahit ikaw lang muna. Then i-claim natin, kung andito na rin talaga at ready na kayo, meron kayong kagustuhan na makilala, na someone new, dadaan po kayo sa ilang changes. Ito na yun. Ang changes patungo dito sa, saan? Sa pag-spark ng yung love life. Pag-bloom ng mga bulaklak. Ayan. Andito yung love, guys. Kahit pang The Lovers is in reverse, for me lang naman as a reader. Andyan love is love. Andyan yung pagmamahal. Andyan yung kagustuhang magmahal at mahalin. Pero, depende nga sa sitwasyon nyo. Okay? Pero meron po, single. Actually, maaaring merong someone na nga na palihim na binibisita ka. Saan? Sa social media. Sa iyong mga social media accounts na hindi mo alam. Okay, pero may completion. Merong something makukomplete dito. May pagka-balance with King of Cups. Dito tayo sa relationship. Sabi ko nga, couples, renewal. Ayan, dadaan sa patuloy kayong nagtatransform sa inyong connection. Okay? Nag-iinit po ang buhay, love life, pag-ibig, especially this November. Ito kasing si Mare, si Planet Mars, which is your planet ruler. Oo, si Mars. Planet of energy, action. It will enter your 5th house. 5th house of love life. Na sobrang mag-a-apply dito sa aking ilang na mention. So, magbo-bloom ang love life. Mag-iinit.
mas magiging bukas kayo. Kung ready lang naman, okay, mas magiging bukas kayo sa ilang differences na pwedeng aangat this month, may pagsabay. Okay, sa mga kagustuhan ng kagustuhan ng mahal mo, ng taong ito sa iyong buhay. Aangat yung kasiyahan, okay, na parang love, and light lang. Or maybe a reminder ito, lalo kung kumakaharap kayo sa hindi ganun kagaanan sa inyong pagsasama. Maybe a reminder na magsaya rin, try something different, something new, something alam niyo makatutulong para sa inyong connection, lalo pa para sa ilan na matagal na rin, alam niyo yun, parang araw-araw, ulit-ulit na lang yung nangyayari. So why not? Kasi changes po, transformation, transitions yung aking nakikita dito. Meron kayong i-release. Ano to i-release? Depende sa sitwasyon, guys. Maaaring, again, ito yung ilang tests. Itong ilang emotional baggage or nagpapahirap sa inyo. At magiging ready pa rin kayo sa isa't isa. Depende kung hanggang saan ang yung kakayanan, Aries. Okay? I mean, kakayanan, pag-unawa, at pasensya. Pero kung kaya naman, at mahal mo, umaangat pa rin yung pagmamahal. Then, renewal yung ating nakikita. Para kayong ipapanganak ulit at magiging isang bata. Ano daw? So, 5th house kasi, dyan din pumapasok ang, ano yan? Ang bata. Okay? Or maaring ngayong November, nag-iingat kasi, naghahanap ng affection, physically, mentally, emotionally. Maaring merong something magical na mangyari ngayon. Okay, alam nyo na yan, couples. May ano yan, sisiklab ang mga, charot, enerhiya nyo, kumbaga. Kung hindi yan mag-apply career-wise or pagdating sa inyong mga passion, kung ano yung mga hilig nyong gawin, ayan, nag-highlight din dito, guys. Maaaring meron kayong makompleto. Kanina pa yung completion. Itong paghihirap nyo, matatapos ito ngayong November. I-claim na natin yan. Lalo pa kung mapapaangat nyo yung balance sa inyo nang hindi kayo nasusobrahan, nakukulangan, nagmamadali, naiinip. Take it easy. Okay? Kasi baka naman sa true lang, kasi nga mahal minsan hindi maiwasan na nai-stress tayo. Bakit ba tayo nai-stress sa mga taong mahal natin? O pinaghahalagahan mo yung mga mahalaga sa'yo, Aries, kasi nga mahal mo. Kasi kung hindi yan mahalaga sa'yo, wala kang pake. Diba? Mawawalan ka ng pake. Pero dito, iwas lang dun sa conflict na, or even tension, kahit sa simpleng bagay lang, ang mga bagay-bagay daw ay may dadaan sa mabuting usapan. Okay? Ayun lang naman. Ano pa bang ma-add natin? Paangatin lang yung awareness sa inyo. Andito yung love At yung kakayanan nyo. Na patuloy kayong merong makukumpleto sa inyong buhay. Gaan naman parang, merong ilang kakulangan minsan. Physically, mentally, emotionally, or even financially. Sa career, again, merong completion. Halimbawa, meron kayong proyekto na tinatapos ngayon, maharap, at saan mapapaangat yung inyong mga public image. Marirecognize yan. Mapupuna yan, ma-appreciate yan. Or sa mas practical, may pagtatapos. Meron bang mga estudyanteng nakikinig ngayon, pero meron nang makagraduate. Ito rin yung ilang pinaghirapan nyo. Ayan, makakamit nyo na ang alam nyong deserve nyo. Okay? Ano pa ba ang ating ma-add up? More on self-care pa rin and self-love kasi the lovers, kung hindi tayo magiging practical dyan. Sa dami ng ilang bigat na ito, I will be honest, 10 of wands, guys. Yung ilang responsibility, obligations when it comes to work or family, hindi siya madali panghawakan. Pero, ayan, malapit na kayo. Malapit nyo nang matapos yan. Everything is temporary. Maharap yan. Makakamit nyo yung hostisya na deserve nyo. Okay? And new beginnings. May mga bago. Or parang yung feeling, hindi pa man pumapasok ang bagong taon, pero parang merong magiging yung feeling fresh start ito. Or fresh chapter ng inyong buhay. Be ready sa mga new beginnings na ito. Na naghihintay ngayong bagong buwan ng November 2024,
Aries. Hi Taurus, November 2024, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay. Ano nga bang parating sa inyo sa bagong buwan na ito ng November? Taurus, tayo live na live sa ating FB. Babalikan ko kayo after nito. Message po para sa mga taong ito, Taurus. November 2024, mensaheng gabay. Anong kailangan nilang marinig ngayong bagong buwan? November 2024. Guidance po. Okay, this time, ikakat natin ito. Into 3. Kuha lang tayo ng ilang exact messages. Taurus. The Wheel of Fortune reverse. The King of Cups ay narito. The Knight of Wands reverse. And the Page of Swords. May ganitong eksena rin kanina. Gusto ko pang i-add tong isa. Kunin natin to. Knight and Nine of Wands, reverse. So, nakakakuha tayo ng ilang reversal cards, guys. Pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi na agad okay. Okay? Actually, okay. Parang masusubok ngayon, Taurus, November, ang inyong kakayanan kung paano nyo i-handle ang ilang sitwasyon involving your relationship, partnership. Okay, kung kayo man ay single, pwede itong mag-apply sa inyong negosyo, trabaho, if ever, or matatawag niyong kasosyo. Meron tayong medyo, sabi ko nga, susubukin lang, okay? Yung inyong paraan, kung paano nyo to panghawakan, kung paano nyo dinadala ang inyong mga sarili bilang isang individual sa relasyon. The King of Cups ay narito. Isang reminder na mapapanatili or panatilihin yung balanse. Balanseng pag-aksyon or desisyon na pwede nyong gawin. Actually, parang meron at meron kayong pwede pang matuklasan, matutunan, mapuntahan. Andito na lahat. May progress. Pero maaaring hindi lang po ito madali. Susubukin ang inyong mga pisi or kakayanan as I've mentioned. Okay. So, Taurus, panatilihin mo lang na mag-show up. Show up. Dress up. Wow. May quotes yan eh. Favorite ko yun eh. Kaya lang nakalimutan ni Moon dyan. Parang patuloy ka lang magpakita sa mundo. Yan naman minsan ikaw ay susubukin nito. Okay? Umaangat din dito or maybe meron talagang ilan kayong haharapin na connection pagdating sa ilang katrabaho or sabi ko yung travel, meron ba kayong pupuntahan para sa ilang connection, pamilya, pwede rin po. May something ganap para sa mas comfort and security nitong relasyong ito. I will be honest, meron tayong pagka-slow na nakikita. Slowly but surely, Taurus. As a Taurus, isang reminder, sabi ko nga dito, patience is the key. Patience, patience, and patience. Ano man ang hinihintay nyo or gusto nyo matapos agad ang mga bagay sa trabaho o relasyong ito, yung mga gusto nyo gawin or kailangan nyo gawin. Take it easy. Huwag kayong mainip. May dahilan kung bakit minsan parang nakakaramdam kayo ng ilang delays. At sa huli, yan rin po ay para rin sa inyong ikabubuti. Gaano man parang moonchild, hindi eh. Napasama nga. Hindi ganun. Okay? Lagi natin isipin na meron at merong dahilan ang mga bagay-bagay. Samahan ng dasal ito. Siyempre pa, lalo pa kung meron kayong talagang yung connection nyo sa kanya. Walang ibibigay sa yung hamon sa buhay na hindi mo kakayanin. Okay? Iwas kayo sa ilang maaring tension or frustration na pwede nyong maramdaman. Very normal in life, guys. Or doon sa pressure ng buhay, the Wheel of Fortune reverse, iikot yan. Okay? Nothing is yet set in stone. Ano man yung isang punto ngayong buwan na hindi ganun kadalian, 9 of Wands, ito yung test eh.
Tetest yung kakayanan nyo. Kung again, paano nyo i-handle ang ilang sitwasyon or problema na pwedeng umangat this month. Everything is temporary. Iikot yan. Iikot ang baso. Umiikot ang mundo. At aayon din ang mga bagay-bagay para sa inyo. Ito po ay, kumbaga, test of faith. Okay? Sabi ko nga, yung faith na meron kayo, hindi lang sa inyong mga sarili, sa prosesong ito, minsan nagiging mabagal lang talaga, at pakiramdam nyo wala kayong nagagawa. Pero yung faith na meron kayo sa Kanya, dasal lang, samahan ng prayer. Alam naman natin how powerful ang prayer. Ay, bigla may napapahayay ang moonchild, pero okay. Balance. Eto, saan to? It's a process. Hindi man ganun ka-smooth yung transaction, but you have to trust the process. Okay? Eto, yung nakikita ko ilang messages, huwag masyadong paka-stress sa isang sitwasyon na hinihintay nyo or wala na kayong control pa. Wala naman talaga tayong control sa halos lahat ng bagay. Ito po ay may dahilan. At para to sa higit mong i-improve, okay, bilang isang individual, maging ano pa man yan, huwag mo lang kalimutan ng ikaw. Taurus, meron tayong pagka-low-key sa energy na nakikita. So, para bang kailangan nyo ditong, syempre pa, lagi kong pinapaalalahanan na huwag niyong kakalimutan yung pahinga. Ayan. Do some reflection, meditate sa inyong mga paraan. Balance. Umangat yung kayo dito, King of Cups. Along with your other cards, ayan, ilang bumagsak na reverse na hindi masyadong kagaanan, I will be honest. Parang nagmamadali kayo, pero umuusad kayo, may ginagawa kayo at the same time, parang ang bagal ng progreso. So, it's okay to slow down, to pause, to lie low. Okay? Enjoy nyo yung present time. Manatili muna kayo, hindi man masama yun. Ang importante ay nanlalaban kayo sa paraan nyo. Gaan naman, taliwas yun sa tingin ng ilang tao sa inyong paligid. Or, alam niyo yun, masyado ng pressure ang buhay. So, kalma. Kalma, Taurus. Okay. So, napatingin ako kasi titingnan ko sa Venus kung nasaan sa inyo. Okay, so meron tayong nakikitang paglalim sa inyong mga connection pagdating, hindi lang sa faith, maybe a reminder na papalaliman yon, pero yung pagdating when it comes to relationship. Okay, para kasing kaakibat lang ng relasyong ito, yung lalo pa kung meron kayong mga meron na kayong mga responsibility, or talagang kayo yung mga breadwinners, providers, hindi ka nag-iisa, Taurus. Okay, may ilang connection dito. Para sa mas ikalilalim ng connection ito or ng iyong sarili, kahit ikaw lang muna, single, merong pagpapahilom ng ilang sugat. Physically, mentally, hindi po isang medical advisor ang moonchild, okay? Pero parang may support naman, hindi ka dito nag-iisa. Gaano man minsan parang wala. Pero meron. Meron at merong mag-iiwan nung agapay sa'yo. For couples in a relationship, kung kayo nangangailangan, ayan, merong someone. Or sa mas practical, baka meron kayong kailangan talagang harapin, tugunan. Mag-highlight kasi itong si Venus, the planet of love, beauty, attraction, ang inyong 8th house. Diyan pumapasok, ang lalim niyan pagdating sa finances. Kung meron talagang pangangailangan this month na hindi na kaya, minsan sa sobrang, alam mo yun, may ilang struggle tayo, difficulties na very normal, especially when it comes to money, ups and downs yan, highs and lows, pero merong solusyon. Sa 8th house, napakalawak po, again, depende yan sa inyong sitwasyon, pero kung kailanganin talaga ng pwede kayong merong solusyon sa paglo-loan ba ito? Diyan pumapasok ang bangko
or even pagdating sa gobyerno, ilang paayuda, or meron kayong ilang inaayos dyan, meron at merong papasok na pera. That is the 8th house of other people's money. So, may support. Huwag kayong maiwanan ng pag-alala. Okay? Hi! Or sabi ko nga, hindi kayo dito nag-iisa. Patuloy niyong paangatin ang inyong kakayanan. Laban lang ngayong November 2024, Taurus. Hi, Gemini, November 2024, monthly tarot scope, horoscope po tayo. Kuha tayo ng ilang mensaheng gabay na marahil ay kailangan yung marinig ngayong bagong buwan. Ano nga bang parating sa inyo? Anong ganap? Gemini, will be straightforward. Tayo pa live na live sa FB. Babalikan ko kayo guys kung andyan pa kayo maya-maya. Gemini, November 2024. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Message. Guidance po. Diretsahan will be straightforward. Gemini, November 2024. Guidance sa mga taong ito. Okay. This time, gusto ko pong ikat ito into 3. And then, kukuha lang tayo ng ilang exact advices, messages. The 3 of Pentacles. The Page of Pentacles. The King of Wands reverse. And the Hermit. Okay. Gemini, Gemini, Gemini. Busy. Yun agad yung una, ni Moonchild dito. Unang napun ako. May pagka-busy. Productive. 3. This is about your connection. Network. Teammates, workmates, or kung kayo mga influencers, yung usong-usong salita ngayon na collaboration, collab. Ayan. 3, kayo na yan eh. Gemini, you're in the 3rd house of communication, connection. Yung nabubuo yung koneksyon sa mga taong ito sa inyong paligid. Maging bukas ka raw. Panatilihin na maging bukas sa ilang pwedeng maaaring ambag ng ilang taong ito. Kahit sa simpleng pagpapayo, totoo yan na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang hugot. Kahit sa simpleng opinion, sabi ko nga, salita, maaaring meron kayong mabaon. Okay, meron something na hindi man ngayon, agad-agad maggamit nyo yan. Ay sa hinaharap, okay? Ay para marirealize nyo, maisip nyo, ay parang sinabi sa akin ni ano yan. So meron something benefits. Lalo kung papaangatin nyo yung pakikisama, yung inyong mga social side, yung inyong paraan kung paano kayo kumukonekta kahit over the net lang po ito. Hindi sa meron tayong hinihintay na benepisyo, okay, sa ilang tao. Pero again, 3 of Pentacles is also about your money. Page of Pentacles, merong opportunity. Okay? Ayan. Magalaw pa yung camera ko dito. May ilang, kahit sa simple investment, wala man itong, kumbaga, hindi man ito may value pagdating sa pera. Pero yung investment, kahit sa simpleng enerhiya, okay, maging bukas sa pakikisama. Kasi I feel dito, pagdating sa ilang taong ito, na pwede nyo makasalamuha, okay, you will meet the right people at the right time. Timing. Okay, November 2024. Paangatin nyo yung inyong mga social side. Natural sa inyo yan. Marunong kayong makisama. Okay, i-express nyo. This is the best month to express or to impress. I mean, hindi tayo mag-express to impress. Pero, voice out your feelings. Or pakitaan mo sila. I-showcase mo na yan sa showtime. Ano man yung natural kayo sa inyo. Hindi ito yung buwan para pagdudahan nyo kung ano pa yung pwede nyong maipakita or magawa. Okay? Okay. So, busy. Para bang higit kayong kakailanganin sa higit na praktikal sa trabaho. Hahanap-hanapin kayo ng inyong mga boss or ilang workmates. As I've mentioned, may offer, opportunity, may bago po para sa ilan na naghahanap ng trabaho. It could be an extra work for an extra income. Money is on the way, guys. Pero take it easy. Ito tayo.
take it easy pa rin. Kung kayo nakapakinig from Aries sa inyo, I feel November mabilis lang yung flow. Kasi sa dami ng pwede yung pinaghahandaan, ginagawa. Kasi nga mag-holiday na, no? So, nagiging palaban ang ilan sa inyo. Kumbaga, yung pagiging career and goal-oriented nyo. Siyempre pa, gusto natin makakita nung resulta. Okay? At yan ay hindi imposible. Page of Pentacles. Kung ano yung minamanifest nyo sa inyong mga isipan, kahit sa simpleng pakiramdam, hindi po imposible yan. Na inyong makamtan. I-claim nyo na yan, ipahayag nyo na yan sa universe. Walang imposible. Lalo pa kung sasamahan nyo ng inyong pagiging expressive, yung inyong power to connect. Okay? Put yourself out there. Ang ganda. Meron ako nakikitang maganda. O meron talagang ilang, it could be party invites and regards trabaho talaga. Or kung hindi man, sa ilang taong ito na malapit sa inyong puso. Business or party events, business or social event, ayan. Merong ilang takbo dyan. May ilang invites kayong pwedeng matanggap. Sabi ko nga, hanapin kayo, kakailanganin kayo ng ilang taong ito. Kasi nga nakikita, maaring kusang umangat yung enerhiya sa inyo na ay si ano kailangan ko, si Gemini. Kasi may something sa kanya, marunong to eh. Yung ganon, hindi nyo pa man yan ma-realize sa inyong mga sarili. So be open. Stay open sa ilang instances na ito na pwede nyong ma-receive this month. Okay? So, ito tayo. Parang ang dami. Sa daming ganap, mabilis ang takbo ng panahon. Parang dadaan ng November. Dahil nga nakaset na ito eh. Parang nakaschedule na nga ito for some of you. Ang daming ganap. Na minsan, ito tayo, the Hermit. Okay. So, hindi laging hindi laging go ng go. Sabi kasi ni Moonchild eh, yes to opportunity, yes to offer, yes guys. Pero, at the end of the day, kayo rin po, nasa inyo yan. Kayong higit na makapagpapasya. Balance is the key. Hindi nyo kailangan mag-yes ng mag-yes. Baka kahit dito sa ilang, hindi nyo natrabaho, itatrabahuhin nyo na rin. So, kalma. Okay, it's okay to say no. The Hermit ay narito. Ano yan? Kailangan nyo ng liwanag. Kung kayo'y nagiging liwanag sa ilang tao sa inyong paligid, I feel na umaangat yung inyong public image, nagiging inspiring kayo sa ilang katrabaho o ilang tao sa inyong negosyo, magiging ano pa man yan. Kayo yung ilaw. Okay? Pero, yan po ay nanghina rin. Tao lang tayo. Napupundi rin yung ilaw na yan. So, very important na yes to offer, yes to opportunity, yes kung yes, pero hindi sa lahat ng pagkakataon, set boundaries pa rin, set limits para sa iyong sarili. Okay, kasi baka naman, dyan ka manghina. Okay, dyan ka, alam mo yan, paano mo magagampanan itong ilang sitwasyon kung ikaw mismo ay pagod na? Napapagod din tayo, guys. Okay, could be physically, mentally, emotionally, or even spiritually. Depende sa sitwasyon nyo. Take care of you, Gemini. Take care of your health. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero ito yung umaangat sa inyo. Okay. Silipin natin si Venus this month for you guys. Uy. Titingnan ko kasi sa chart nyo, guys. So, ang dami nga, pati sa love life, kumikinang kayo. Napupuna kayo. Higit kayo nga hanapin ang inyong mga pareha or single, nagiging magnefic ang inyong aura. May pag-init ng love life bilang si Venus is currently and will stay in your 7th house of relationship. Okay? Actually, maaaring maging higit yung focus din ng inyong mga partners in life. Sa 7th house, pwede rin po ito may patungkol kung kayo mga single, sa negosyo, sa trabaho. Okay? Or sa ilang koneksyong ito, sobrang nag-a-apply po yung ilang connections na nag-a-appear din dito sa yung baraha. Okay? Parang ganito yung willingness to commit, to partner, na ganda. Okay? Pero again, balance is the key. Magaan naman.
merong willingness dito to compromise, na magsabay sa ilang sitwasyon na ito or kagustuhan ng ilang tao sa inyong paligid. So, balance at may at peace ang ating nakikita. The Hermit, meron kayong kung kailanganin lang naman ng gabay talaga, sa mas praktikal, kung ito'y may patungkol sa pera, lumapit kayo sa isang tao na matatawag niyong pwede kayong matulungan, or talagang kung may pagkasobra, ayan, lalo kung malalaki ang usapan, baka naman, si Moonchild, charot. Hindi, this is the best month to consult a professional advisor, financial advisor. Okay. Kasi mag-highlight din po ang inyong 8th house of finances. If ever lang naman. Okay? Or kung, alam niyo yan, yung boses, be expressive, magtanong, okay, kung kinakailangan, huwag kayong mahiya. Kasi meron kayong mababaon. Lalo pa kung meron talagang kailangan kayong malaman. Walang masamang magtanong. Okay? May support. Ang daming support akong nakikita. Hindi ka nag-iisa. Ito ang umangat na messages para sa inyo ngayong November 2024, Gemini. Hi Cancer, November 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa bagong buwan na ito. Ano nga bang parating? Anong kailangan nyong marinig ngayong November 2024, Cancer? Message po para sa mga taong maaaring makapakinig nito ng Cancer. Message. November 2024, Cancer. Cancer. Guidance po para sa mga taong ito. November 2024. Okay. Gusto kong ikat ito eh. Tayo po ay live na live sa ating FB. Babalikan ko kayo after nito. Walang tayo ng ilang guidance. Cancer. The Fool. The Queen of Swords, Reverse. The Ten of Wands. The Empress, Reverse. Sige, gusto ko pang mag-add ng isa dito. Six of Wands. Ayun naman. Sige. So, Cancer. November 2024. Nakakuha man tayo ng ilang reversal cards. Kung ating silang i-relate along with your other cards. Hindi madali. Hindi madali pero napangahawakan. Mapangahawakan ito. Alin yon, Moonchild? May ilang bigat. Unahin na natin. Sa ilang bayarin. Ayan, diretsahan. Usaping pera. Maybe reminder lang ito sa realidad, guys. Kahit pa pare-pareho tayo as a Cancer, din si Moonchild. I have my sun sign in Cancer din po, pero a reminder lang po na papaangatin nyo kung paano yung tamang responsibility nyo, paano nyo pinanghahawakan ang inyong mga pera, ang inyong financial sector. Nang hindi kayo nagmamadali, nagpapadalos-dalos. The Fool is here. Yes, something exciting is coming ngayong November. Exciting could be an offer, opportunity to earn more money. Pero take it easy. This is not the best month, guys. Aking may iwan, lalo pa kung aking i-apply astrologically itong ilang bumabagsak sa yung cards. Not the best month para hindi magiging okay, pero very important na pag-aaralan kung ano man yung papasukin nyo or bibigyan nyo ng pag-aksyon, desisyon, especially if this is a major or big decision. Nakaakibat, lalo pa kung may kaakibat itong pera, yung investment. Kahit nga sa simpleng inirihiyan natin, di ba? Syempre pa nag-i-invest ka dyan. So, very important na alamin, sisiguraduhin, magtanong kung kinakailangan, pero kung kaya, guys. Kasi astrologically, na-mention ko na ba? Hindi pa, Moonchild. Itong si Mercury, the planet of communication, transportation, technology, will go on retrograde this month. So, meron pa tong pre-shadow phase. So, may iwan ko na hindi ito yung magandang pagkakataon to make major decisions. Lalo pa pagdating sa
investments or sa mga contracts, kung meron kayong pipirmahan na something important, hindi sa hindi magiging okay. Okay? Kasi baka magmadali lang ang ilan na hindi nyo tinitingnan yung inyong pinipirmahan. Okay? So, tingnan, i-check, magtanong, paangatin ang inyong mga bosses, huwag kayong mahiya. Magtanong. Huwag kayong pangunahan ng emosyon dahil ang ganda nung inihain sa inyo ay magyayas na lang kayo nang hindi nyo pinag-aaralan or pinag-iisipan ang inyong pinapasok. Yun lang naman. Lalo pa ang ilan sa inyo kasi dito ay maaring lalo ngayon magpapasko, darating ang holiday season, ang daming scam, nauuso yan. So, ingat po kayo, be careful sa ilang pwede nyong ma-encounter na ilang sitwasyon or tao this month. Yun lang naman, hindi kailangan katakutan. A reminder na huwag kayo magpapadalos-dalos. Okay? Yung awareness, papaangatin. Okay. Money pa rin tayo. Money and yung productivity. Busy pa rin ang mga Cancer this month. Para bang ang daming ganap, hindi madali yung mga responsibility nito or obligations na inihain or ihahain sa inyo ng mundo ngayong November. Pero again, wala namang ihahain sa inyo ang universe nang hindi nyo mapangahawakan. Makakaya nyo ito. Ayan. Hindi mababaliwala po. Meron tayong nakikita ditong recognition. Hindi man ngayong buwan, pero tahimik ito na nalalagpasan, guys. Malapit na kayo. Pagkatiwalaan yung prosesong ito, gaano man kabigat ngayon ang inyong nararamdaman. It could be physically, mentally, emotionally, or even financially na hindi madali. Or, sa mas praktikal, kasi itong si Mars, the planet of energy, still, andito pa rin sa inyong first house. Kayo mismo, nag-iinat kayo sa inyong mga pakiramdam. Okay? Pero magta-transfer na ito sa inyong second house of income, money. So, kapag ito ay nasa second house, maaring maramdaman nyo lang yung lalo kung i-compare nyo po itong ilang gastusin nitong mga nakalipas na buwan. Medyo parang mabigat ngayon. Medyo parang tumaas ngayon ng ilang bills ni Meralco. Yung gano'n. May ilang extra. So, be ready sa ilang gampani na ito. Yes, it could be unexpected for some, pero ilan maaring expected na rin ito. Kumbaga, alam ng bayarin ito. So, very important, sabi ko nga, magplano kung paano nyo pinanghahawakan ng nasa balanse ang inyong wealth, ang inyong sinasweldo, yung kinikita, dyan pumapasok yan sa second house. So, yun lang naman. Hindi nyo ipa-priority yung mga gusto nyo, lalo pa darating ang 11/11. Oo nga. Mapapa-shopping ang mga Cancer. Hindi nyo, alam niyo, deserve nyo, pinaghirapan nyo, pero very important, natanungin ang sarili. Baka naman magkapatong-patong tayo. Sobrang makaka-relate si Moonshell dyan. So, isa-isa lang. Okay? Kung kailangan, lang to? Wants versus needs. Kumbaga, unahin nyo lang muna sa mas praktikal, yung alam nyong mahalaga. Okay? Yung talagang kailangan na. At sabi ko nga, hindi nyo, i-add nyo na lang muna yan sa inyong mga wish list. Maharap nyo yan soon. Makakamtan nyo rin yan. Isa-isa. Take everything one day, one step at a time. Okay? Money, career, umuusad po kayo, may progress. Celebrate kayo. Celebrate your small wins. Gaano man yan kaliit or kalaki, kakarampot, para sa mga paningin ng inyong boss or paningin ng ilang tao sa inyong paligid. I-celebrate nyo yan. I-recognize nyo yung, hindi madali. May ilang bigat. Itong pasan-pasan nyo, yung patuloy na kinakaharap nyo sa pang-araw-araw na negosyo, trabaho, patuloy kayo nagpapakita, patuloy nyong ginagampanan ang mga ganap dyan. So, celebrate sa inyong paraan. Umuusad ka. Okay, may celebration po. Pero mas, lang to, tahimik, maaring meron ng someone na nai-impress sa inyo, the Empress Reverse,
nakikita yung inyong galing. Nakikitaan kayo ng efforts, ng tiyaga nyo sa inyong ginagawa. Yan po ay hindi nababalewala. Soon, timing lang to. Perfect timing, darating kayo doon. Saan? Sa mas magaganda, mas wealthy and healthy na Cancer. Ano lang, trust the process, okay? Kalma, kumbaga. Hi, when it comes to love, partnership, relationship, meron dito nagpipigil sa aking nakikita. Pero merong exciting kung aking i-apply, magical. Venus will enter your 7th house of relationship. So, parang merong someone na secretly waiting or secretly in love na rin sa inyo. Maaaring ito yung may idea ka na or wala pa, pero kung magiging bukas ka lang or pahihintulutan mo ang iyong sarili, why not? Single, get to know each other. Enjoy yung company ng bawat isa. Pahintulutan mo ang iyong sarili na mamulaklak. Ayan, ka-impress ka. Nakikita ka, napupuna ka. Pero minsan, kailangan lang din dito ng willingness sa part mo. Iba-iba rin tayo dyan. Lalo, baka mag-apply yung pagka-busy sa work so walang time. So, hindi kailangan madalian. Kung hindi ka ready, huwag ipilit. Couples in a relationship, pinapahayuhan kayo dito na kung meron kayong ilang napornadang, alam mo yun, napornadang plano na kahit get together or simpleng kumbaga connection sa pamilya, sa inyong tahanan, sa inyong paraan. This is the best month para mas laliman yan. Or harapin na yan. Okay? Paangatin nyo yung para kayong nagsisimula ulit sa una. Yung excitement, yung init, meron po. Pero minsan, kailangan lang din natin maglaan yung efforts. Okay? Syempre pa, kailangan yung efforts. At hindi lang parang all talk yung nakikita ko dito eh. Oo, mahal kita. Pero, bakit hindi mo dama? Wow, may hugot. So, yun lang naman. Ayan. Best man to express your feelings. Nang nag-enjoy lang at hindi rin kayo nagmamadali sa pag-aksyon o desisyon. Ngayong buwan, November 2024, para sa inyo, Cancer. Hi Leo, November 2024, monthly tarot scope, horoscope po tayo. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Ano nga bang parating para sa bagong buwan na ito ng November, Leo? Guidance po. Will be straightforward. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Message. Leo, mensaheng gabay po para sa mga Leo ngayong buwan. Anong kailangan yung marinig? Ayan na. Wala pa. Excited. Tayo po ay live na live sa FB pero mukhang tulog na ang lahat. Time check, 3:03. Ikat natin ito ng pagganito. 3:03 AM na po. Okay. Dahil gantong oras, gising ang buwan. Ay. Tingnan natin, Leo. Uy! Ano, bakit nagugulat si Moonchild? Uy! Sandali. King of Swords. Sandali. Sinafol natin mabuti. Okay, sige, mag-a-add pa ako. Parang ganito kasi information kakatapos lang. 2 and 2. Ayan na. Kung nakapakinig kayo, mapapakinggan nyo ang Cancer. Almost ganito yung possession. Dahil nga magkatabi lang kayo ng sign. But anyway, Leo, November 2024. Ano na yan? Okay. Ang dami rin. Yung pinaka-word, work and life balance. Balance and prioritization is the key. Kung nanaisan nyo, Leo, this November, kung kakailanganin lang naman, okay, at mag-apply na parang ang daming ganap, ang daming trabaho sa pamilya, sa tahanan, sa inyong mga anak, kung kayo may mga anak na, sa trabaho. So, sandali, kalma. Kailangan nyo dito na magplano. Make, or ano yun, Moonchild? Alas-tres na kasi. Kung nanaisin lang naman, di kailangan sundan yung payo ni Moonchild. Pero, make a to-do list. Ayan. Plan.
Kahit yung ganap lang ngayong araw na ito, kung anong kailangan yung gawin, kasi baka meron kayong makalimutan. Yung tendency na sa dami na pwede yung kaharapin this month, yun lang naman, baka makalimot tayo doon sa ilang importante nyong puntahan or ilang bagay or kagamitan na ayaw natin. Okay? The fool is here. Dire-diretso lang ang tingin nyo. Nagmamadali pa nga minsan. So, very important na to slow down. Tingnan nyo rin kung ano yung mga ganap sa paligid. Kasi yun nga, baka meron lang kayong hindi makita or mapuna. At dito, baka may makasamaan kayo ng loob. Or meron tayong masagasaan na feelings. Kahit hindi naman natin intensyon na makasakit minsan dahil dire-diretso yung ating mindset. Kumbaga, meron ka ng gusto mo nang makarating doon agad sa pupuntahan mo. So, pakiramdaman, okay, ang itinatakbo rin ng ilang tao or ilang bagay sa inyong paligid. Yun lang naman. Ayan. Okay. So, this month, more on family rin, relationship yung aking nakikita. May ilang mahirap kayong ibalanse sa point na yan. Na hopefully, hindi ito makarating sa ilang tension or conflict or hindi pagkakaunawaan. Very normal, lalo pa sa sektor ng relasyon. Hindi tayo nakakasabay doon sa pinaparating minsan ng kapareha or ng kapamilya. Ang hirap mag-deal doon sa ilang ganap na ito dahil tao lang tayo. Pero sabi ko nga sa inyo, balance. Moonchild, ang hirap ng balance. Hindi tayo perfect no? Pero mapangahawakan to. Lalo kung hindi kayo magpapasugod-sugod or mapagbibigla-bigla sa bawat pag-aksyon nyo at pagninilay-nilayan ang mga bagay-bagay. Then, wala tayong malalim na dapat ikabahala. Okay? Okay. So, meron ba kayo, ito sa mas practical tayo, meron ba kayong kailangan na ituon or maybe kusang aangat ito, Leo, yung focus nyo and attention ay mapupunta sa sektor ng pamilya. Halimbawa, meron kayong kailangan kumpunihin, ayusin, gawin, and at the same time, meron kayong gagawin din sa trabaho. So, ang dami. Okay? Priority, Leo, and communication. Very, very important na meron kayong open communication ng iyong kapareha if ever nasa isang relasyon na ng iyong asawa. Para hindi ka ma-misinterpret or hindi niya maramdaman na parang andito ba ako? Sandali. Andito ako. Hindi ka niya masyadong maramdaman dahil sa dami ng iyong pinapriority or ginagawa sa buhay. Okay? Pero sa true lang, silipin natin sa Venus sa inyo. Oo nga. Kasi nga patuloy na magiging bestie rin. So ngayon pa lang, i-ano mo na. Ano yan? Ipadama mo na sa iyong kapareha na siya ay mahalaga. Kasi baka ganon, reversal yung energy natin. Kasi baka maramdaman ng partner mo na wala ka ng oras sa kanya. Okay? Yung ganon lang naman. Or kung single, ma-occupy ang inyong atensyon. Lalo kung nitong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon, ay focus naman kayo sa inyong mga love life. And this time, parang more on sa work or sa mas practical yung umaangat sa ilang gawain sa trabaho, pera. Ito yung hahabulin ng ilan sa inyo na dahil nga magpapasko, ayan, marami na naman tayong gastusin lalo para sa inyong mga inaanak or pamilya. Kanino ba kayo nagbabalanse ng inyong buhay? Bakit kayo humaharap sa ilang stressful situation? Di ba dahil rin sa kanila? So, mahalaga marahil na naipaparating nyo yung inyong mga boses kung bakit. Sino bang dahilan mo? Sila rin naman. Yun lang, di ba? Sapat na pag-unawa or pagsabay sa ilang pagkakaiba na pwedeng umangat ngayong buwan. Hi! Okay. Pero pagdating sa word, meron ako nakikitang pagkakaunawaan naman. Sa kabila, sabi ko nga ng differences. Pwede itong mag-apply sa inyong mga boss or teammates, workmates,
Para bang kung ano yung naiaambag nyo sa inyong buhay, ginagawa, trabaho, pamilya, yan po ay napupuna. Okay? Baka ganun naman yung energy. Baka parang kayo tong hindi nakakaramdam. Na-appreciate ba ako? Nakikita ba yung ginagawa ko? Yes po. Minsan, hindi lang natin yan na kumbaga, yung feelings or yung emotions ng ibang tao towards you, ikaw po ay nare-recognize. Okay? Lalo pa kung alam mo naman sa iyong sarili na nagbibigay ka lang din ng energy, ng investment. Diba? Yan po ay hindi nababalewala. New beginnings, meron ako nakitang fresh starts din dito with a full, something exciting. May travel for some of you. It doesn't matter kung ito ay long or short trips or short distance travel. Pero I feel na yung pinaka-word, enjoy. Enjoy the process. At nang sinasamahan nyo ng, syempre pa, ito ay isang bagay na, sabi ko nga, huwag mamadalian. Kasi kapag excited tayo sa mga bago or sa pwede nyo puntahan, matutunan, minsan tayo ay merong nakakaligtaan. So, mga pa rin, mga pa saan? Sa mga taong ito sa inyong paligid, umaangat dito guys, balance. Compromise with your partner, connect with your person. Maging sino pa man yan. Yan lang naman. Ang mga bagay-bagay naman ay, sabi nga nila, maidadaan sa mabuting usapan. Andito yung energy, magagampanan nyo yan. Meron kayong sapat na enerhiya. Dahil itong si Mars, the planet of action energy, will enter your sign this month. So, sa dami ng gawain, ayan, i-claim natin that itong si planet Mars, andyan lang sa likod mo. Okay, meron sapat na energy para magampanan ng lahat. But still, sana sa lahat ng sektor na ito, pamilya, trabaho, mga bata, kung may anak na kayo, yung pinapriority nyo, isama nyo rin yung kayo. Okay? Huwag yung kakalimutan yung kayo kasi baka kayo naman ang manghina. Dahil itong si Mars right now is currently in retrograde. So medyo, yes, andyan pa rin yung pagiging action-oriented. Andyan yung energy na pwedeng makatulong sa'yo to evolve para mas maglabas nung kakayanan. Medyo may pagkaano ngayon. Hindi ganun kataas. Okay? Maybe a reminder ito na huwag mo rin kakalimutan yung ikaw. Okay? Yung iyong physical health. Physically, mentally, emotionally. Especially. It's okay to pause. Sa dami ng sektor, meron ding sektor ng ikaw. Yung ikaw mismo. Pangalagaan, do some reflection, recharge your energy sa iyong paraan. Okay, magpalakas din. Magpahinga rin pag may time. Ito yung umaakit na messages para sa inyo ngayong November 2024. Leo. Hi. Hello Virgo, November 2024 po. Ito na ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages. Monthly horoscope po tayo para sa bagong buwan na ito. Virgo, November 2024. Ano kailangan nyo marinig? Mensaheng gabay po. Virgo, guidance para sa mga tao ito na pwedeng makapakinig. Anong ating maiiwan para sa kanila? Guidance po. Okay, gusto ko itong ikat. This time into 3. Ayan o, humahabol pa. Okay. Tayo ay live sa FB. Babalikan ko kayo after nito. Virgo, kunin lang natin yung ilang exact advice. The Hermit. The Judgment card. Ayan na. The Six of Swords. The High Priestess. Reverse. Sige, add pa tayo ha. Add ko na itong isa dito. And the Empress. This one is in reverse. 3. So, nakukuha ko yung energy ng 3. Okay. Okay. So, maaring diretsahan tayo. Meron tayong nakikitang pagdating sa relationship. Para bang merong magsisimula. May simulain, bagong simula. Mas merong kaliwanagan po. Or maybe a reminder na mas higit kayong magiging aware sana sa itinatakbo ng inyong relasyon. Maging ano pa man yan, single, in a relationship, married. Okay? Para bang merong aangat na katotohanan.
or merong marireveal na katotohanan, Virgo. Maring for some of you, ayan, nagbabakal na ang Moonchild. Time check, 3:24 AM ayan. Guys, babalikan ko kayo if ever kung sino nasa live. Pero Virgo, November 2024. Okay. Napapabuntong hininga si Moonchild. Baka meron kasing sikreto na umangat. Sikreto or even could be surprise, guys, para sa ilan. Isang sorpresa or sabi ko nga sikreto. Aangat yung katotohanan. Truth. Okay. Ito reversal po. Pwede itong sa inyo mismo, sa inyong mga sarili, bilang isang individual sa relasyon, posisyon, okay? Or itong mga taong ito sa inyong paligid. Hindi kailangan laliman, katakutan, as long as andito yung pagkawasto sa inyo at wala namang kayong ginagawang masama. Wala kayong dapat ipangamba. Okay? Kasi aangat mo dito yung pinaka-word. Karma. Okay? Sabi ko nga sa inyo, if ever alam nyo naman sa inyong mga sarili na wala naman kayong ginagawang ano paman. Kasi totoo naman yan, guys. Dalawa lang yan. Positive or negative karma. Depende kung ano yung inyong mga ipinunla. So, liwanag ang mangingibabaw. Ngayong November, may kaliwanagan. Or ito yung aangat sa inyong mga sarili, mas klaro na sa inyo ang mga bagay-bagay. Mabibigyan kayo ng closure for some of you na naiwanan sa ere, pagdating sa pag-ibig, relasyon, or kailangan nyo nang bigyan ito ng kaliwanagan. Minsan daw, Virgo, itong closure na ito na ating hinihintay sa isang relasyon, okay, lalo pa for some of you guys, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Minsan itong closure na ito ay kailangan ay ibinibigay nyo na sa inyong mga sarili para kayo ay magkaroon ng peace of mind na deserve nyo. Yung harmony, yung balance, yung true judgment. Okay? Iba naman talaga yun. Alam nyo yung deserve nyo. Paangatin at laging alalahanin ang inyong halaga sa sitwasyong ito. Okay, ang lalim. Nahihugot po. Nakakuha tayo ng ilang major arcana. So maybe November 2024, may ilang major event. Big decisions kayong pwedeng mabuo. Okay, para sa mas ikalalalim sana. Okay, dalawa lang to. Meron na kayo nakikita po na new beginnings, rebirth, renewal, depende sa itinatakbo ng sitwasyon. It's either meron ng mag-iiwan ng closure, it's either meron ng mag-let go. Or mag-i-stay pa. Kasi nga andito pa, mailalaban pa. Alam mo naman na andito yung liwanag pa. Okay, andito yung love at pagpapahalaga. So why not? Depende po sa inyong kinakaharap. Basta't lagi mong tatandaan, tanungin ang sarili, the Hermit, this is the best month na pag nilay-nilayan po ang iyong buhay, relasyon man or trabaho, kung andito ka pa ba o na soul level pa ba yung connection na meron ka sa iyong buhay, pag-ibig, or sa iyong posisyon, maging ano pa man ang iyong ginagawa, ikaw po ang higit na makapagpapasya. Okay? Do some reflection. Tapikin ang iyong sarili. Ikaw ang makakapag-judge. Judgment is here sa iyong sitwasyon. So, may hugot. Ano? The Empress, the Six of Swords, sa mas practical lang tayo. Maring meron ba kayong travel ngayon? Ano lang to? It doesn't matter kung ito ay long or short trips, pero astrologically, mag-highlight kasi nakita ko si the Empress. Yung love, okay? Yung attraction or yung connection. 3. Napakalawak ng third house. Short distance travel or short trips ito. Or maybe a sign na baka ano, iba-iba kasi tayo ng paraan paano tayo makakahinga. Parang ang lalim may hugot ang inyong mga ganap this month. So baka makatulong po kung nanaisin lang naman to travel, to take some time off dito sa ilang isipin na hindi ganun kagaanan minsan, na bigyan agad ng desisyon. Okay? Or alam niyo yun, minsan nahirap ang hawakan. Meron tayong connection, yung connection na nakikita pagdating sa ilang tao. It could be about your friends, social groups, or family, relatives, your siblings. Baka meron kayong
kumbaga, a reminder to, why not? Na makakahugot kayo sa kanila ng lakas ngayon, or meron talagang something ganap, kasiyahan, yung ganon. Kahit over the net lang po ito for some of you na malayo ngayon. Okay? Focus kayo dito sa ilang ganap kung saan alam niyong makapag-aambag ng kasiyahan at positivity sa inyong buhay. Okay, silipin nga natin ngayon si... Okay. So, nag-highlight ang pamilya, tahanan, at pag-ibig. May pag-iibigan pa rin. Or why not, sa mas practical lang, spend more quality time kasama ang mga mahal mo. Hindi man nagiging perfect ang lahat, pero ito yung magandang pagkakataon para mas laliman or bumuo kayo ng mga bago sa inyong connection. Ayan, yung attachment. Mari kasing kung ano man yung mabubuo nyong memories together this month, I feel that you will treasure it forever. Tatatak ito. Hindi man sa inyo, pero reversal tayo sa ilang tao sa inyong paligid. Or baka merong nakakamiss lang sa inyo. Namimiss na kayo ng ilang taong ito na malapit sa inyong mga puso. Connect, communicate sa inyong paraan. Ngayong buwan, November 2024, Virgo. Hi Libra, November 2024, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Okay, Libra. Hindi natin na ilawan. Ayan. Late si Moonchild. Kagigising-gising lang din kasi natin. Time check, 4:11 a.m. Maulan na umaga, tayo po ay live na live sa ating FB. Libra, anong kailangan yung marinig ngayong bagong buwan ng November? Message. Libra, guidance po para sa mga taong ito. Ano pong kailangan nilang marinig? November 2024. Libra. Okay, this time, kakat po natin ito into 3. Libra. We'll be straightforward, hopefully. The Chariot ay narito. Ayan na, sumasama na. The Two of Wands, medyo struggle kasi andito ang ating pang live na tab. The King of Swords reverse. Two of Cups reverse. Sige po, isama na natin tong isa. The Magician. Ayun naman. Ano yan? Meron at meron kayong makukompleto. Saan? Sa inyong buhay, trabaho man ito? Or usaping trabaho? Ayun, ano tao, no? Trabaho man ito or usaping trabaho. Doble na yon bilang kayo mga scale. You're all about balance. Hindi. Pero, trabaho man or pag-ibig, the Two of Cups is here. Or kahit dito sa ilang nilalakad nyo na dokumento, proyekto, na maaaring may kaugnayan sa ibang bansa. Tayo po ay general reading, Libra. Siyempre pa, just only take what resonate. The Two of Wands is here. The 4, the Chariot. Kasi dito pumapasok ang 4th house of home. This is the sign of Cancer. Yung energy ng Cancer lamang. Hindi kailangan mag-apply. Pero para sa ilan na meron yung lalakad talaga na travel documents, if ever lang naman, eto na. I feel na merong good news. Claim na natin. Positive possibilities pagdating sa prosesong ito. Especially kung itong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon ay nakaramdam kayo ng kabagalan or ng ilang glitch, hindi ganon kagaanan. And this time, maaaring meron ng pagka-smooth. Smooth yung transaksyon. I-claim na natin yan. Meron kayong matatanggap. Makukumpleto nyo. And yung feeling can be magical. The Magician ay narito. Okay, patawarin po sa boses si Moonchild. Medyo hindi pa rin okay ang ating pakiramdam. Pero, okay. Pero, the Two of Cups reverse. The King of Swords. Siyempre pa, itong aking ilang nababangkit po na magandang posibilidad na pwedeng ihain sa inyo ng universe ngayong November, Libra. It will come sa inyong mga hard work. Or yung tinatawag na hard-earned income, yung inyong paghihirapan, yung binuhusan nyo ng tiyaga, ng sipag, okay? At yan po ay hindi mababaliwala.
aking uulitin, merong magandang posibilidad, good news or important news na paparating sa inyo ngayong buwan. Okay? Hi, or kahit sa simpleng pagpaplano lang po ito. Plan to travel ba ito? Or to change direction? Nakakakita tayo ng ganun for some of you, okay? Kasi parang makaka-hit kayo ng bago eh. Hit kayo ng new milestone sa inyong buhay. Ito marahil yung nilolook forward ng ilan sa inyo, now pa lang, o itong mga nakalipas na buwan. So, i-claim natin na mayroong maganda. Hindi tinatamisan ni Moonchild, okay? Kung ito ay may patungkol sa trabaho, it could be a recognition, promotion, why not? Or kahit sa simpleng appreciation po. Lalo pa kung alam mo naman sa iyong sarili na ito'y pinunla mo. Okay? Pinunan mo ng enerhiya, ng efforts as I've mentioned. And this time, ito na. Parating na yan. I-claim natin yan ngayong buwan. Meron kayong support. Okay? If this is about love, sige, money muna tayo. Career, money, ayun na, kung meron kayong ilang kakulangan na kailangan tugunan, bayaran, very normal, so sabing pera, ups and downs. Laging meron ganyan, hindi nawawala ng bayarin. Ayan pa rin po ang maiwan ko. You will be financially covered. Maharap to, matutugunan. Hindi man nagiging madali yung flow para sa ilan. The Two of Cups reverse, the King of Swords, mahirap ang hawakan. Pero, may solusyon po. Meron kayong maayos or meron kayong masisettle. May suporta. Okay? Ayun, ang aking nakikita rito. Love life. Ito, merong ilang differences. Very normal. At napakalawak ng usaping relasyon. Sige, usaping pag-ibig tayo, couples in a relationship. Maaring meron lang kayong mapunan na ilang differences or meron pa kayong madiscover na bago sa isa't isa kahit gaano pa kayo katagal na. Pero dito aangat naman or maybe a reminder na papaangatin ng pag-unawa. Okay? Andito pa rin, makukumpleto nyo pa rin yung bawat isa. Mula dito sa ilang pagkakaiba or kakulangan na nararamdaman ng isa sa isa. Balance still is the key para sa inyo. Okay? Para sa ilan, single, kung wala pa dito, ito regardless na kung nasa isang relasyon, pero I feel dito na meron kayong ilo-look forward sa mga susunod na buwang ito, or ngayon pa lang, November 2024, ilang plans to, kahit sa simple ideya lang po, may ilang plano na ba kayo to reconnect, or mga connection ito na may kaugnayan sa nakalipas, may reunion na magaganap, or yung maaring merong social event, party invites, ganun. This month pa lang. Na ilo-look forward nyo na maganda. Okay? Kung pahihintulutan nyo lamang, meron tayo nakikitang magandang ganap or ilang sitwasyon kung saan kayo ay may iwanan ng enjoyments. Okay? Ang ganda. Love and light yung aking nakikita. Syempre pa, wala namang perfect, pero sasabayan nyo ito. Patuloy kayong may pag-andar, may progreso, at may magagandang posibilidad ang parating ngayong November 2024 para sa inyo, Libra. Hi, Scorpio, November 2024, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang mensaheng gabay na marahil ay kailangan yung marinig para sa bagong buwan na ito. Anyway, happy birthday Scorpio, nandito na tayo sa inyong season, Scorpio season. Kamusta ang mga birthday girl at birthday boy? Ayan, happy birthday po. Sige po, kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Ano kailangan marinig ng mga Scorpio ngayon? Mensaheng gabay po, tayo ay live na live sa FB. Babalikan ko kayo guys maya-maya. Message. Scorpio, anong guidance po ang kailangan marinig ng mga taong ito? Mensaheng gabay po, November 2024. Scorpio, okay. Gusto kong ikat ito eh. Gusto kong ikat. Huwag naman tumalo na. This time, gusto kong ikat para sa inyo. Cut natin into 3. Scorpio. The Queen of Wands, reverse. The 8 of Pentacles. 7 of Cups,
The 5, 8, and 5 of Pentacles. And the 2 of Wands. Okay. Okay, kahit andito tayo sa birthday season ng mga Scorpio, andito pa rin ang alin. Itong ilang ganap sa trabaho. Parang yung tuon at focus ng ilan sa inyo ay nananatili sa ilang gawain. Parang hindi nauubos yung ilang gawain, or for some, walang ibang options. Or yung feeling na parang wala kayong ibang options, choices, the 7 of Cups, kundi ang harapin ng trabaho kasi kailangan. Kasi meron kayong kailangang tugunan na ilang bayarin. Very normal ngayong November. Hindi nawawala ng bayarin. And I will be honest, baka meron kayong nararamdaman dito na somehow difficulty or struggle. Normal guys. Okay? Lagi yung tatandaan na hindi kayo nag-iisa dito. Meron na nakikitang support. Lahat tayo meron mong pinagdadaanan talaga. Pero para sa inyo, umaangat ang suporta. I mean, yung support sa mas practical sa ilang taong ito, especially pagdating sa work, baka meron kayong pwedeng benefits na makuha dyan or bonus na siyang makatutulong upang maharap niya itong ilang pangangailangan. Lalo pa for some of you na meron ng ilang responsibility or talagang sadyang mga providers, breadwinners na hindi madali. Pero I feel na November 2024, hindi kayo nag-iisa. Minsan kailangan syempre pa dito, sabi ko nga kahit pa feeling nyo wala kayong options, wala kayong maisip na paraan, kailangan yung buksan ng inyong mga mata. Minsan kailangan lang din natin matutong magsalita, gamitin ang inyong mga boses, okay? Or yung paraan, yung mga malilikhain ninyong paraan para matugunan ang mga pangangailangan ito. Yes po, meron kayo niyan. Meron kayong power, meron kayong strength. Nag-iinat kayo. Minsan tiwala lang, sapat na tiwala para lalo mo itong magampanan o maharap yung mga kailangan mong gawin. Okay. Other messages, 7 of Cups, 5 of Pentacles. Maybe this is a sign, Scorpio, na sa dami, parang, madalas parang, lately, parang ganito yung nakukuha kong messages sa mga Scorpio. Ang dami yung pinaglalaanan ng enerhiya. Na sana ay, baka kasi, if ever, okay naman kayo money-wise, okay naman Moonchild, hindi naman ako kinukulang ngayon. It could be kasi physically, mentally, emotionally, tayo ay general reading guys. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign as a Scorpio, syempre pa ang bawat isa po ay magkakaiba. Depende na kung saan kayo higit na naglalaan ng priority. Anyway guys, pasensya na sa boses ni Moonchild. Hopefully, okay pa naman. Babalikan ko kayo kasi medyo hindi pa rin tayo okay. Medyo nagkasakit tayo, pero Scorpio, ang dami. Meron kayong matatanggap ngayong November. Kita mo siya. Ito yung sasabi kong support. Meron kayong choices. Or sa mas practical, dahil birthday nyo nga po, meron pong regalo. Ayan o, may paano. Ano yan? Iba-iba. May pakastilyo. Bahay lupa ba to? May ilang gold. May ilang person. May ilang ganap. So, pipili na lang kayo dyan para mas makaramdam kayo ng kaalawanan. Okay? Masaya. Merong celebration. Queen of Wands reverse. Pero this time, more fulfilling sa feeling or mas private lang or low-key yung celebration na ito. Lalo pa, if ever mag-apply yung pagka-busy sa ilang gawain po. Sa buhay, trabaho man, or pamilya, na nanaisin na lang ng ilan sa inyo na more quiet muna yung celebration this time, na kung saan makakasama nyo na lang muna itong ilang taong malapit sa inyong puso. Siyempre pa. Okay? Or a reminder na magsaya naman. Magsaya. Deserve nyo ang maging masaya sa inyong paraan. Okay? Kasi nga, birthday month ng mga Scorpio, birthday season. For some of you, maaring ito kasi iba-iba tayo ng paraan kung paano kayo magsasaya, magpapahinga. The 2 of Wands is here.
sobrang mag-a-apply to astrologically kasi si planet Mars will enter your 9th house this month, November, 9th house of travel po. Well, it doesn't matter kung ito ay short or long distance travel, pero definitely, baka para sa ilan, maybe a reminder ito na sa kabila ng kabesihan or ilang ginagawa nyo sa buhay, trabaho, pamilya, baka makatulong, okay, na kayo naman ay bumiyahe-biyahe ng makalanghap, ng sariwang hangin, ng makahinga sa ilang isipin. Deserve nyo yan this month. Ayun lang. Ano pang ma-add natin? I feel na meron kayong something mamahalin pa nga na matatanggap. Marireceive. I-claim na natin yan. Kung hindi man ito, kasi sa realidad, guys, hindi tayo pare-pareho, diba? Marami tayong pagkakaiba. Pero dito parang mararamdaman mo na ikaw ay mahalaga. Or maybe, kahit pa sa mga pagkakataon na feeling mo parang hindi ka nakikita, hindi ka na-appreciate, you are being loved and appreciated, Scorpio. Okay? Ito yung umaangat na messages. Happy birthday sa inyo ngayong November 2024, Scorpio. Hi Sagittarius, November 2024, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo ngayong bagong buwan. Okay? We'll see. Anong kailangan nyong marinig? Ngayon, Sagittarius, November 2024, message po para sa mga taong ito. Sagittarius, November 2024. Guidance po para sa mga Sagittarius, November 2024. Ano pong kailangan marinig ng mga taong ito? Okay, cut natin ito this time. Live na live pa rin tayo sa FB. Babalikan ko po kayo after nito. Okay. The Lovers. Biglang the Ten of Swords. The Ace of Swords ay narito. Knight of Pentacles. And the Four of Wands, reverse. Okay guys, Sagittarius, sa reality, kahit pa pare-pareho kayo ng sign, ang bawat isa po ay magkakaiba. Okay? Napakalawak ng astrolohiya, pero dito, unang umaangat sa akin ay ang inyong pahinga. Okay, sa pahinga, kasi iba-iba tayo. I mean, as a Sagittarius, maaring higit sa lahat sa inyo, hindi ko generalize, pero hinahanap nyo yung paraan nyo or sektor kung saan pwede kayo makapagpahinga, especially when it comes to travel, learnings. Okay, meron kayong gustong mapuntahan, matutunan, dyan kayo para nakakahugot ng lakas para sa ilan sa inyo. The Ten of Swords, ito unahin ko. Sa kabila ng ilang pagmamahala na ito or yung kinang sa inyo, physically, mentally, emotionally, hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero maaring ang ilan ay naisin muna November 2024 na mas tahimik niyong harapin ang inyong buhay, life in general. Kung meron kayo ilang pinaplano ngayon pa lang, maybe an indication ito na higit yung bigyan ito ng focus ng mas low-key, mas tahimik, yung mga plano laban sa buhay na tahimik nyong lagpasan, na hindi nyo kailangan i-broadcast sa buong sambayanan. Alam mo yon? Kasi maaring, ito pwede pong kusang iaangat ng universe sa inyo, ihahain, or kusa nyong mararamdaman. Dalawa lang din naman yan. Okay. Again, pwede po itong maramdaman physically, mentally, emotionally, or even spiritually. Alin yun? Yung pagod. Okay? Or kahit sa simpleng pakiramdam na kailangan nyo munang magnilay-nilay sa inyong buhay. This is the best month to do some life review. Mula dito sa ilang natutunan nyo, napagdaanan nyo, narating nyo nitong mga nakalipas na buwan. And this month, maybe this is just a sign para i-recognize mo naman yung mga nalalagpasan mo sa Sagittarius, yung mga nakakaya mo. Na feeling ko dito, parang meron pa rin kulang. Or
somehow, parang hindi pa sapat. Pero on the positive side, okay, although 10 of Swords, hindi to madali eh. I mean, lalo pa kung alam niyo naman sa mga sarili niyo na marami na kayong ganap ngayong taon. So maybe, sabi ko nga, kalma. You're doing your best pagdating sa iyong mga agenda in life, trabaho man, relasyon, or dito sa mga personal na hangarin nyo, travel, education, religion, yung connection nyo na meron sa kanya, napakalawak kasi na-highlight ko ito kasi isa to sa bibigay di end this month ang travel para sa inyo. Patuloy na travel bilang kayo mga travel sign. Okay? Kahit sa simpleng pagpaplano, ngayon pa lang maaring meron kayong nilulook forward na travel. Meron ba? Pero, andito yung pagiging, yung init, okay? Yung fire, Knight of Pentacles. Parang you are being confident than usual. Bilang si Mars will enter your 9th house. Dito pa rin yun, lalo kayong magkikrave or dito yung hunger to explore, to take on an adventure. Yung meron kayong ma-experience na something na pwedeng mag-sustain sa inyo. Physically, mentally, emotionally. Sabi ko nga, iba-iba tayo sa part ng pagpapahinga. Or gusto nyo, dyan kayo nare-relax, kumbaga. Pero andito ang usaping pag-ibig, relasyon na lovers. Maaaring ang pahinga nyo ay ang inyong mga kapareha. Or meron talagang someone na aangat. Kahit pa andito kayo sa punto, love-wise, Sagittarius, na nagpapahilom pa rin kayo ng ilang sugat. Sugat ang puso. The Ten of Swords, katabing-katabi. So, maybe yung energy, kahit pag gusto nyo mapag-isa minsan, parang yung support, lagi mo lang daw alalahanin na nandiyan ang supporta ng actually pamilya, if ever meron na kayong family, or sa pamilya mismo, your loved ones, or your love of your life, Sagittarius, hindi ka nag-iisa. Okay? Lagi mo yung tatandaan. Okay. Ayun yung pinaka nakikita kong enerhiya dito para sa inyo. Reflect. Reflect on your goals or sa mga gusto pang marating. No pressure kasi ang layo mo na eh. Okay? Kahit sa mga panahon na feeling mo malayo ka pa. Malayo ka na rin, Sagittarius. Hindi mo napupuna, baka ikaw ay nagiging inspirasyon na pala ng ilang taong ito sa iyong buhay trabaho. Or ilang tao, why not when it comes to love? Kasi nga masyado kayong determined. Okay? Masyado din kayong nanlalaban sa buhay. Hindi nyo na napupuna. Kaya na pala yung cravings ng iba. Wow! Yung cravings. Kumbaga, don't be too hard sa inyong mga sarili. Meron kayong progreso. Patuloy kayong lumalago. Patuloy na mayroong growth. Okay? Ayan lang. Take it easy. Take everything one day, one step at a time. Kung kailangan nyo muna at one point this month na mapag-isa, mapagnilay-nilay sa inyong buhay, or kung meron talaga kayong kailangan pahilumin, at nandito kayo sa proseso ng healing, then, yakapin nyo yan. I-allow nyo ang inyong mga sarili na mag-heal. Iba-iba po tayo rin sa part na yan, dun sa proseso ng healing. Huwag madaliin. Okay? Kalma. At lagi niyong tatandaan na kayo ay hindi nag-iisa. Ang dami ko nakikitang support dito. Kahit pa sa mga panahon or pagkakataon na feeling niyo kayo ay mag-isa. Ito yung maangat na messages para sa inyo ngayong November 2024, Sagittarius. Hello Capricorn, November 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo ngayong bagong buwan ng November. Mensaheng gabay. Capricorn, tayo ay live na live sa FB. Babalikan ko kayo guys after nito. At patawarin po sa aking boses kasi medyo hindi pa rin tayo okay. Okay, pero ilalaban natin ito. November 2024. Capricorn, message. Capricorn, anong kailangan yung marinig? Guidance po para sa mga taong ito. November 2024. Capricorn. Okay. Kakat natin ito. Ngayon. Into 3.
will be straightforward, hopefully, Capricorn. Guidance lang po. The Fool ay narito. The King of Swords, reverse. The Five of Pentacles. The Eight of Cups, reverse. Kunin pa natin to. The Two of Cups. Okay. Okay, Capricorn. The Fool. New beginnings. Or parang merong fresh thoughts. Or fresh ito sa inyong mga feeling. Wow. Parang may mga bago. O yung pakiramdam nyo, exciting. Or may excitement. Na pwede kayong maaring halimbawa puntahan. Ito pwede pong kusang iangat o ihain sa inyo ng universe ngayong November. Or kusa nyong maramdaman, emotionally, mentally, physically, you will be ready. Ready saan? Sabi ko nga, ready sa ilang ganap. Ganap na maring may kaugnayan sa ilang relasyon. Could be about your partnership, relationship, or friendship, poroship. Ayan. Meron ba kayong maring merong kahit sa simpleng pagpaplano, lately, ganito yung nakukuha nating messages sa halos sa ilang signs. Merong invites, party invites, business or social invites ba ito? Meron kayong dadaluhan or merong reconnection, reconciliation, or reunion. The Eight of Cups po. Merong magbalik, okay? Or meron talagang someone dito sa ilang circle of friends nyo, circle of groups na meron kayo, or organization, community. Sobrang mag-a-apply ito kasi mag-highlight ang inyong 11th house of organization. Yun yung na-mention ni Moonchild. Yung ilang taong naging malapit na sa inyong puso, kaibigan. Okay? Or dito nga, sa inyong mga kapuso, sa inyong mga karelasyon, if in a relationship. Tayo ay general reading, just only take what resonate, Capricorn. Pero may kasiyahan. Definitely, dito kayo magiging ready. Or maybe a reminder kasi para sa ilan. The King of Swords is in reverse. Parang, yes, ready naman eh. Gusto naman. Kaya lang, sa realidad, hindi lahat ay merong opportunity. I mean, naharap itong ilang invites na ito dahil nagiging practical as a Capricorn. Umaangat yung niya eh. Sa trabaho, yung pagiging, parang nagiging obligated kayo. Kahit nga minsan hindi nyo trabaho, itatrabahuhin ng ilan. Pero, kumbaga, yung pagiging goal-oriented nyo, lalo pa kung meron kayong ilang hinahabol na ilan, bayarin, sa mas practical, the Five of Pentacles. Ito yung ilang struggle, I will be honest, difficulty, na very normal po pagdating sa usaping pera, highs or lows, andyan talaga yan, ups and downs, pero balance, time management, and hindi madali paano na lang sabay-sabayan, Moonchild. So prioritization is the key. Hindi sa hihindian nyo na lang lahat, pero sana na lang muna. Sa mas practical tayo, okay? Kung ano na lang muna yung kailangan ngayon. At mas importante, focus kayo doon. Priority nyo yun, isa-isa lang. Okay? Meron namang oras sa kasiyahan, merong oras para magseryoso. Ito yung nakikita ko. Paangatin nyo yung diskarte, Capricorn. O yung katotohanan, kung ano talagang ganap, kung busy kayo, then ipahayag, gamitin ng boses, in balance. Meron ako nakikita ditong compromise with your partner or sa ilang taong ito sa inyong paligid. Sapat na paliwanagan, sabi nga nila, ang mga bagay-bagay ay maidadaan sa mabuting usapan. Yun lang naman, hindi kailangan liliman. Money-wise, if ever mag-apply po yung ilang, hindi madali. Five of Pentacles. Guys, sa reality, again, magkakaiba ang bawat isa. Yung iba, sobra-sobra naman, Moonchild, di ako nakukulangan. Baka naman. Hindi. Pero kung medyo may pagka-tight yung budget at meron talagang nakalaan na yung kinikita, alam mo yun, minsan kulang pa,
O ito, reminder to para sa lahat marahil na papaangatin niya yung tamang responsibility. Ganun din. Priority lang din. Wants versus needs lang ito. Hindi nyo pahihintulutan ng sarili na gumasta para sa mga kagustuhan nyo. Pero kahit ngayong buwan, monthly tayo guys, November 2024, ipagsantabi nyo na lang muna yung mga wants nyo. Okay, maharap nyo yan sa tamang pagkakataon. Pero this time, kung ano yung kailangan, doon kayo mag-focus. Or kung may pagkasobra naman, 8. Okay, pinapaalalahanan kayo to take it easy, save up, save for the rainy days, hindi laging palabas. Okay, yung energy kailangan kalma, balance. Okay, the Two of Cups is here. Ito, straightforward tayo para sa ilan na, ito na, dito sa isang relasyon, partnership, kung single kayo, pwede itong mag-apply sa inyong mga kasosyo, sa business partner na patitawag, or sa inyong mga asawa. Meron ako nakikitang, ito, diretso tayo, tension po, pagdating sa, ano tawag dito, doon sa pinagsamang pera, sa wealth na meron kayo. Dito kasi yung pumapasok sa ilang money na pinagsasaluhan nyo, pinanghawakan nyo pareho. So, ito hindi kailangan katakutan, laliman. Meron lang tayo nakikitang tension, kahit sa simpleng tension, o hindi nyo pagsabay concerning money. Okay? Pero sabi ko nga, compromise, balance, may ibabalance. Patawarin po, hindi pa rin tayo okay masyado, pero ilalaban natin ito. But, balance is the key. Sabayan. Sabayan ng napapaangat nyo yung mga kailangan, dapat, ang inyong boses, pag-usapan. Okay? Yan lang naman. Kung hindi ito mag-apply sa pera, okay? Dito sa pinanghawakan nyo, yung value, yung respect. So, kailangan sabay kayo. Pareho kayo, merong give and take dapat. Pero this is something na hindi kailangan laliman. Maaaring itetest lang kayo at one point ngayong buwan. Okay, na hindi kayo magsasabay sa ilang. Kahit sa simpleng opinion, komento ito, very normal, wala namang perfect relationship. Pero may solusyon actually. Meron. Okay? So, subukin lang ang inyong marahil, sabi ko nga, yung strategiya, yung paraan sa inyong pag-aksyon. Paano ito haharapin. So, pangatin ng inyong mga awareness sa sitwasyon nang walang pagkasobra or pagkakulang. Okay? Medyo malalim tayo sa part na yun. But anyhow, meron tayong nakikitang paglalim pa rin. I know, may struggle, moonshot, pero nararamdaman natin dito na may dadaan ito. Para bang sa struggle na ito, higit kayong palalalimin. Higit na magiging malalim yung inyong pagsasama. Okay? Or maybe a reminder na kasi si 8 nakita ko si Mars, si planet Mars, astrologically, it will highlight that your 8th house ngayong buwan, okay? Nasa inyong 8th house of intimacy, love, and also SEX. Ayan, hindi ko na i-mention, ayaw kasi ni FB, si Lolo FB, ayaw niya ng mga salitang ganyan. So, dyan yun. Baka, dyan kayo madali. Hindi. Kumbaga may paraan. Okay, mapag-uusapan at mapangahawakan. Okay? Sapat lang marahil na pag-uusap at yung paglalim sa inyong mga affection, sa inyong mga kapareha. Okay? Hopefully nakuha si Moonchild doon, pero I feel na meron pong new beginnings, fresh starts of feeling. Kung meron kayong ilang mga napurnadang lakad, plano, itong mga nakalipas na buwan, hindi pa huli ang lahat. Last 2 months ng 2024, ilaban nyo yan. Okay, at panindigan at sapat na tiwala sa inyong kakayanan. Ngayong November 2024 para sa inyo, Capricorn. Hi Aquarius, November 2024, ito na po ang inyong reading.
kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Siyempre pa, as usual, mensaheng gabay lamang po para sa bagong buwan na ito ng November. By the way guys, patawarin sa boses ni Moonchild. Ayan o, medyo hindi pa rin tayo okay, pero ilalaban na natin ito para sa inyo. Aquarius, November 2024. Guidance po para sa mga taong ito. Message. Aquarius, November, para sa mga taong maaaring makapakinig. November 2024. Aquarius. Okay, this time, kakat natin ito into 3. Live na live tayo sa ating FB. Babalikan ko kayo after nito. Aquarius, the Empress, the High Priestess, the King of Swords, and the Five of Pentacles. Ang ganda naman. Sige, may sumasama pang isa. The Eight of Cups. Alam nyo, sabi ko nga lately, umaangat si Eight of Cups. Ito yung ilang maaring panunumbalik or pagsubok ulit. I mean, susubok at susubok sa ilang ganap, sa buhay sektor, relasyon man ito, trabaho, walang pagsuko. Ayan. Habang may buhay, may pag-asa. Ang ganda ng umangat. Ito walang katamis-tamis. Okay. Career-wise tayo. Aquarius, November 2024. Maaring ang ilan sa inyo, dito kayo magbigay diin. Magbigay ng higit na focus, atensyon sa inyong trabaho, negosyo, maging ano pa man po ang inyong pinagkakaabalahan, pinagkakakitaan, umaangat yung inyong pagiging leader, yung pagiging intellectual as an Aquarius, yung pagiging innovative and futuristic yung mag-isip na ang ganda. Okay, ito yung higit na magdadala sa inyo ngayong buwan patungo saan? Sa magagandang potensyal pa. Meron kayong makakomplete or matatapos na proyekto ba ito? Or ano pa mang inyong tinatapos? Guys, kahit pa pare-pareho kayo ng sign Aquarius, ang bawat isa ay magkakaiba. Just only take what resonates, syempre pa. Or matatapos na itong ilang struggle, difficulty, yung kahirapan, especially when it comes to money. Okay, lalo pa, kung magiging practical lang po tayo. Meron kayong maharap, matutugunan, mababayaran. Reversal din po ang ating enerhiya, so pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Meron at meron kayong kaalwanan na matatanggap or mararamdaman. Lalo pa kung i-compare nyo yung itinakbo ng negosyo or ng pera sa trabaho nitong mga nakalipas na buwan. Claim na natin to. Okay? Gaano man ito kalaki kaliit, pero may pagka-smooth ngayon, kumbaga. Kasi ngayon hindi kayo sumusuko. You are being unstoppable. Nanlalaban kayo. Patuloy kayong sumusubok mula sa ilang pagsubok ng buhay. Na ang ganda, or maybe a reminder na ito yung higit yung panghawakan. Matatalino kayo. Meron kayong madidiskarteng paraan. Very futuristic pa nga. So gamitin nyo yan. Yung pagiging leader and boss-like nyo. Ano man ang inyong ginagawa. Yan po ay hindi nababaliwala. May something positive tayong nakikitang parating sa inyo ngayong November. It could be a bonus, a settlement, promotion, recognition, or kahit sa simpleng appreciation. Meron someone na nag-impress. Could be a boss, your boss, a client. Gaano man po ito kalaki kaliit, guys, pero nakikita kayo, napupunan, napahalagahan yung patuloy yung efforts na inilalaan sa iyong ginagawa, trabaho, especially. Okay. Other messages, ang ganda, buhay, pera, karera, maganda yung nakikita natin. Okay. Kung ating i-apply ito, love, relationship, alam ko matamis. Matamis to, pero okay. Couples in a relationship, married, para sa ilan sa inyo na dumaan na sa ilang pagsubok, hindi madali. Pero patuloy niyong napanghawakan, nalagpasan, kinaya together. I feel na merong parating na,
proposal, love, or marriage proposal ba ito? Single, baka merong mag-propose na love. Ano daw? Maaring merong umamin, magparamdam, or kung ngayon pa lang, kasi parang merong nagsisikreta dito. Secret admirer ba ito? Aquarius, palihim. Palihim na nai-impress sa inyong galing o nai-inspire sa kung sino kayo bilang isang individual, especially sa inyong ginagawa. Baka sa trabaho to. Katrabaho. Pero regardless, just only take what resonate. Pero I feel na may paglalim po sa connection on a soul level. Could be about your soulmate. Yung pakiramdam na gano'n. Reversal, guys. Pwede itong kayo mismo ang nakakaramdam or itong secret lover na ating nakikita. Ang tamis. Dito tayo sa hindi masyado. Ang buhay, weather po. Walang perfect na relationship, partnership. Pero, kung ngayon pa lang mag-a-apply itong si Five of Pentacles, yung struggle, yung difficulty ngayong buwan, November, at merong parang iiwas dito sa tensyon, parang, or pakiramdam mo hindi ka nakikita, hindi ka napupuna, medyo challenging. Okay? Medyo challenging yung pakiramdam. Okay. Hindi ka dito nag-iisa. Ayan naman sa hindi nag-iisa si Moonchild. Kahit sa simpleng pagpapayo, maybe a message, a reminder na humingi ka ng payo. Sa ilang taong ito, sa iyong paligid, could be a mentor, a friend, or someone na mapagkakatiwalaan mo. I mean, iba pa rin yung nailalabas mo, nasasabi mo ang iyong nararamdaman. Siyempre, pa sa totoo, okay? Or kung wala talaga kayong someone na wala akong maisip Moonchild, mag-isa lang ako. Then, yung connection nyo na meron kayo sa kanya, sa inyong mga faith, maging ano pa man po ang inyong religion, i-surrender nyo ito lahat sa kanya. Kung ang ilan ay meron talagang pinagdadaanan, or pagdadaanan ngayong buwan na hindi ganun kadalian, hindi kayo nag-iisa. Alam naman natin kung gaano ka-powerful ang prayer. So, isama nyo ito sa inyong mga dasal. Okay? Okay, so I feel na meron tong, kung ano man yung conflict, tension sa buhay, meron pong solusyon, may resolution or even reconciliation. Maayos po ito sa tamang timing. Kasi baka ito pwedeng mag-apply sa inyo mismo again or sa ilang tao. Hindi siya naman umiiwas totally, pero maaring ito yung paraan niya. Kasi iba-iba tayo ng paraan niya. Maaring nagpapalamig lang ito, nagninilay-nilay sa inyong buhay, connection. Pwede rin mag-apply sa family. Okay? So, take it easy. Don't be too hard sa iyong sarili. More on self-care, yes po. Huwag mo kakalimutan din yung ikaw, the Empress. This is the best month para pag-alayan mo rin ng oras ang ikaw, magpaganda, magpaspa, para patuloy na ma-impress ang mga taong ito sa iyong buhay. Umangat po yung beauty, yung attraction, yung pagiging magnetic nyo. Hindi nyo pa man yan ma-realize sa inyong mga sarili. Or other messages, if ever, guys. Tingnan nga natin. Anong tawag dito? Aquarius, no? Okay, since si Jupiter still currently in your 5th house, it will last until next year kung nakakapakinig na kayo sa ating mga general reading. Madalas na ma-mention ka na to sa Jupiter, which is the planet of luck, expansion, giver of gifts, and luck. Still currently in your 5th house. The Empress kasi, hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero dyan pumapasok ang children, ang iyong kids, if ever may anak ka na, maaring higit mo silang bigyan ng prioridad ngayong buwan, or a reminder to spend more quality time kasama sila. Lalo pa kung patuloy na nag-highlight ang ano dito ay trabaho po. Okay? At yung connection sa inyong mga love life. So, baka namimiss ka lang din ng mga bata. Or maybe a sign na papaangatin mo yung pagiging childlike mo naman. Kasi baka masyado tayong seryoso sa buhay. Yes po, may pagkaseryoso ang ating nakikita. So, have fun, enjoy. Sabi ko nga, sa inyong paraan kasi iba-iba po tayo dyan. Or talagang, the High Priestess po, the Empress, umaangat yung femininity, yung mother figure. Again, hindi po ako isang medical advisor. Pero Jupiter in the 5th house ay magandang indikasyon po para sa ilan.
Kung single, wag ipilit. Pero maaring meron pong baby blessing kayong pwedeng matanggap ngayong buwan, November. Kung hindi ito mag-apply sa inyo mismo, maaari ito ay mag-reflect sa ilang miyembro ng pamilya o ilang taong malapit sa iyong puso. Ito yung umaangat na messages para sa inyo ngayong November 2024, Aquarius. Hello Pisces! Ito na po ang inyong reading November 2024. Kuha tayo ng ilang mensaheng gabay na marahil ay kailangan nyong marinig. Ano nga bang parating para sa inyo ngayong bagong buwan ng November? Pisces, November 2024. Patawarin guys si Moonchild sa kanyang boses dahil hindi pa tayo masyadong okay, pero ilalaban na natin ito today. Pisces, November 2024, mensaheng gabay po. Message. Pisces, sa mga taong maaaring makapakinig nito ngayon, anong kailangan nilang marinig? November 2024, guidance po. Okay, this time, ikakat po natin ito into 3. Tayo ay live na live sa FB. Babalikan ko kayo after nito. Pisces, November. The Justice card. This one is in reverse. The Hermit. The Eight of Pentacles reverse. King of Pentacles. 8 and King of Pentacles reverse. Add na natin to. And the Fool. Reverse. Okay. So, nakakuha man tayo, guys, ng reversal cards. Hindi kailangan laliman, katakutan. Meron lang po itong kalakip na mensahe. At ito na yun. Alin yun, Moonchild? I feel nandito naman. Meron at merong enerhiya. Buhay yung enerhiya. You will have more energy for work. The 8 and King of Pentacles, both in reverse. Ito na yun. Buhay, trabaho, negosyo, ano man ang inyong pinagkakabalahan, pinagkakakitaan. May pagkabesi. Andito pa rin po yung productivity. Yung blessing of work. So, hindi rin kayo mawawalan. Meron at merong kita. Okay? So, maaring dito kayo magpo-focus. Yung tuon, atensyon, nasa trabaho pa rin. Parang meron kayong hinahabol ngayon na ilang marahil kaakibat ang bayarin. Normal, lahat tayo humaharap dyan. O dito kasi magpapasko, nagsusumikap ang mga Pisces. Grind kung grind, work kung work, holiday season, parating, bigayan, ayan. As a Pisces, normal sa inyo, ayan, natural sa inyo ang maging mapagbigay. So, marahil kaya nagpo-push ngayon. Okay. Parang, or pwede po kasi itong kusang umangat sa inyo, sa inyong mga pakiramdam, or kusang ihahain sa inyo ng universe, ng inyong mga boss, yung ilang trabaho, or parang may pagkaano ngayon. Yung workload, maaaring mapunan nyo na marami ngayon than usual, na hindi madali. Okay, syempre pa, hindi siya magiging madali. A reminder marahil ito, the Hermit, yung inyong mga sarili, physically, mentally, emotionally, or even spiritually, connect or reconnect with yourself, Pisces. Lalo pa parang yung inyong mga mindset ba, ayan, umiikot saan? Sa ilang kailangan yung tugunan, sa ilang obligasyon, sa pera, na kailangan yung bayaran. Na hindi madali, trabaho lang, at bahay ang ilan. Pero sana, pakiramdaman mo rin po ang iyong sarili. This is the best time to take charge of your health. Hindi po isang health advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lang tayo, guys. Pero, meron akong ilang imbalances na nakikita na minsan hindi nyo na tumapuna o napupuna dahil nga dito, saan? Sa pagiging, yung umaangat sa inyo ng kusa, yung sense of responsibility, yung commitment nyo sa inyong ginagawa. So, sana, this time, pangatin nyo rin po yung deserve nyo. Justice card is in reverse. Yung deserve nyo sa inyong buhay. Ayan. Ito madalas lagi kong na-mention sa mga Pisces. More on self-care and self-love. Kasi parang
yung hangarin lagi ay nasa ibang tao, sa mga mahal nyo, na maganda. Pero sana, huwag niyong kakalimutan, lalo pa kung meron na talaga kayong iniinda. Guys, physically, mentally, emotionally, recharge your energy. Okay? Parang tinatawag kayo ng the hermit, yung ermitanyo in you. Yung kayo, the hermit in you, guys. Di ba ang ermitanyo, kailangan mo nang mapag-isa, mapagnilay-nilay sa bundok, baka sa bundok ng tralala, ganyan. Hindi. Sa paraan nyo. Okay? Paano kahit paano makakahinga sa ilang isipin na ito na parang sandali, parang walang hustisya. Nasaan ang hustisya? Work lang ng work, pero parang kulang pa rin. Or parang hindi nagiging sapat kasi nga, meron ka ng ilang iniisip na bayarin. Lalo pa kung kayo yung mga providers, breadwinners. Okay? Patuloy kayong nagtitake ng risk para sa iba. Pero sana this time, pahintulutan nyo yung sarili na kayo naman muna. Kayo naman muna. Parang may kanta yan. Pero more on self-care po and self-love sa inyong paraan, okay? Hi! Other messages, huwag kayong magpapabigla-bigla or magpapadalos-dalos sa mga ginagawa nyo. Ano pa man yan, a reminder lang ito. Kasi parang meron akong pagmamadali na nakikita or pagkainip. So dyan, baka meron kayong makalimutan. Okay? So sapat na pagpaplano rin dahil parang may pag-abesi ako nakikita. Kung nanaisin, make a to-do list sa isang linggo or sa araw na ito, ganun, kahit sa inyong mga simpleng CP, magplano para sigurado. Kasi yun, ayaw nating meron tayong nakakalimutan. Lalo if this is something major or big event, ganyan, or ganap. So, yun lang naman. Or okay, magpapadalos-dalos sa bugso ng damdamin. Kasi nga, focus kayo sa ginagawa. Minsan, ito reversal tayo, guys. Baka kayo tong alam mo yun, kahit hindi naman natin intensyon na makasakit or merong maapakan, masagasaan, dahil nga nagmamadali tayo at masyado tayong go with the flow, excited doon sa gusto nating mapuntahan or masabi, ay baka meron na pala tayo, hindi natin nakikita, meron na palang hindi okay sa ating ginagawa. Meron na pala tayong nasasagasaan. So it would be wise na pakiramdaman din yung bawat desisyon or pag-action mo this month. The Fool is in reverse po. So, ito yon. Okay, gaano man ka-exciting or kalaki itong ganap na ito or yung gusto nyong harapin, take it easy. Papakiramdaman din ang ilang ganap sa inyong paligid para pare-pareho nyong matanggap yung tamang justice. Okay, para sa inyong lahat. Okay. If ever, parang may pagkaano kasi dito eh. Sabi ko nga, nagmamadali, excited, kasi nga exciting yung ganap or talagang kailangan na bayaran, harapin, puntahan, trabahuhin. Tayo pa yung general reading, just only take what resonate. Sabi ko nga, you will have the energy. Parang may pagkaano pa nga. Parang diretsahan, punto por punto, tama ba yun? Pero, yun lang. Biglang napaisip si Moonchild. Pagdating sa energy, invest your energy wisely. Na hindi kayo nasusobrahan sa isang sektor lang. Pero pati dito, sa sektor ng ilang tao sa inyong paligid, ayan, partnership, relationship, or marriage, kung kayo ay may mga asawa na, or even kids, baka meron ka rin nakakalimutan sa point na yan, sa sobrang busy. Or a reminder, okay, para rin naman sa iyong sarili, sa iyong paraan, kung paano ka makakapag-recharge, okay? Eto sa part na ito, guys, of course, tanging kayo po ang higit na makapagsasabi, listen to your body. Kasi parang eto nga, as I have my moon sign in Pisces. Ngayon pa lang. Parang medyo hindi tayo okay lately. Maaaring maapektuhan ng kalusugan. I will be straightforward. Pero again, physically, mentally, emotionally,
Kung nawo-workout nyo yung inyong partnership, relationship sa trabaho, i-workout nyo rin yung kayo. Okay? Mag-workout na raw tayo. Charis, health is wealth. Totoo daw yan. Okay? Prioritize mo rin yung ikaw. Pahinga rin pag may time. At huwag mong baliwalain kung ano yung kailangan talagang bigyan mo ng focus right now. Self-care and self-love para sa inyo ngayong November 2024, Pisces.